Ayan, alam kong maingay yung background natin, pero kailangan natin bilisan. Ayan, maglagay ka na ng malagkit na bigas, tapos konti lang ng bigas. Oo, yung una malagkit, tapos bigas. Tapos, ayan, hugasan mo ng 2 beses. Pero kung gusto mong mas madaming hugas, ikaw bahala, gusto mo yan eh. Pero kung ayaw mong hugasan, pwede rin naman. Oo, choice mo yan dahil ikaw naman nakakain. Oo. Walang judge dito. Ikaw ang magdidesisyon kasi ikaw naman magluluto. Dahil itong recipe natin ay for sharing naman. Oo. Yan, pagkatas mo hugasan, tsaka mo lagyan ng tubig. Tsaka suka. Sa suka, optional lang yan. Kung ayaw maglagay, pwede rin naman. Tapos pwede mong sukatin gamit yung traditional na pagsukat ng mga Pilipino tulad natin. No? Tapos takpan mo at tsaka mo isa lang. Lutuin mo sa pinakamahinang apoy para hindi agad masunog. Oo. Yan, pagkalipas ng ilang minuto, ayan, luto na yan, tamang-tama lang, wala rin tutong, saktong-sakto lang. Tsaka mo lagyan ng kalahating lata ng ube condensed milk. Kalahati lang kasi sobrang tamis kapag kano. Tsaka gagamitin pa natin yung kalahati niyan mamaya. Yan, tas haluin mo lang hanggang sa mag-combine. Oo, ganun lang. Pero kung nagtitipid ka, kung medyo tingin mo mahal-mahal yon, sige, asukal na lang ilagay mo. Ayan, tas maganda ka ng isang molo wrapper. Tapos lagay ka ng kalahating kutsara nung ginamit, yung hinalo natin kaninang malagkit. Tapos cheese. Depende siya kung gaano kalaki yung cheese. Tapos tubig. Pahiran mo yung molo wrapper para dumikit. Yan, ganyan lang itsura. Depende siya kung anong hugis o size o ano nung, basta kung anong design ng pagbalot gusto mo. Basta ako ganyan lang gusto ko para mabilis, madali. Oo. Tapos sa molo wrapper, depende sa brand dyan eh. Merong brand na makapal, merong brand na manipis. Kapag manipis, itong gamit ko manipis, ang hirap balutin, nasisira lagi, napupunit. Oo. Kaya, ikaw nang bahala kung anong gusto mong gamitin. Yan. Sa recipe na to, ang magagawa mo, 88 pieces. Oo, ang dami, diba? Yan. Ganyang itsura niya. Okay lang kahit magpatong-patong, walang problema dyan. Oo. Tapos, ayan, kapag ipiprito mo, siguraduhin mo na mainit na yung mantika para hindi siya bumuka-buka. Kasi kailangan malakas-lakas sa apoy, tamang-tama lang. Oo. Kapag kahabang sinasalang mo yan, di ba, ayan, sinasalang mo dahil madami nga, kung malaking kawalan yung gagamitin mo, pagkatapos mong isalang lahat, pwede mo na agad baliktarin yan. Kung malakas-lakas ang apoy ang gagamitin mong pagluto, ha? Ayan, katulad niyan. Kasi mabilis maluto yung molo wrapper na ginamit ko dito sa recipe na to. Kasi manipis lang yung molo wrapper. Ayan, katulad niyan. Pwede mong lutuin yung molo wrapper. Ito, pwede mo siyang iprito ng light golden brown lang. Kasi luto naman na yung malagkit sa loob. Pwede na naman katulad nung ginawa ko itong golden brown. Oo, pwedeng light golden brown lang. Basta ikaw ang bahala. Kasi nga, molo wrapper na lang ang niluluto natin dito. Kasi nga, luto nga yung malagkit. Ulit-ulit. Oo. Yan, ganyan lang. Kapag ka golden brown na luto na, hango mo lang, ganyan lang. Sobrang dali lang yan. Sa listahan ng recipe at saka costing, nasa dulo ng video na to. Kung tinatamad ka na panoorin, kung tingin mo tapos na yan, okay na sa'yo, forward mo na. Ayan. Gumamit ako ng square na paper plates, pero kung wala kang mabiling square paper plates, pwede rin naman kahit anong shape. Oo. Tapos, bawat isang paper plates, merong 4 na, ayan, yung niluto natin. Tapos, yung toppings, ube condensed milk. Yung kaninang natira na kalahating lata, ayun, gawin mong toppings yun. Pero maraming matitira kung kalahating kutsara lang gagawin mo sa bawat lalagyan, sa bawat paper plates. Oo, maraming matitira. Yan, ganyan itsura niya kapag hinati mo sa gitna. Ayan, ito na, lantakan time agad. Oo, ito yung pangalan recipe natin, malagkit cheese dumplings. Oo. Pero depende siya kung anong gusto mo itawag dito. Pero ako yan ang gusto ko kasi nga para siyang dumplings. Oo. Kasi molo wrapper din yung ginamit. Ayan, sige na. Goodbye. Good luck. Love you. Tapos na. Ikaw na bahala. Okay, husgahan mo na.